Kapatid, nasubukan mo namang dumaan sa isang makipot na daanan at kukunti lang ang mga taong nakikita at nasusumpungan mo doon? At naranasan mo rin bang dumaan sa isang maluwag na pintuan at marami kang nakakasama, marami kang nakasalamuha at marami kang nakitang mga tao? Sa Biblia, mga kapatid, mayroon ding sinabi ang Panginoon patungkol po sa makipot at sa maluwag na pintuan o daan. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verses 13 and 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong niyon. Ito po ang reminders ng Panginoon sa atin at sa kanya pong mga disciples nung tinuro po na ito sa kanya pong mga alagad. Binigyan po ng Panginoon ng dalawang contrast. Sa kanya pong pagtuturo, gumamit po ang Panginoon ng dalawang tao. Mayroon pong dalawang tao, mayroon pong dalawang daan, at mayroon pong dalawang destination. At dito po ay sinasabi ng Panginoon, pinapaalala na sa atin, itong bagay na ito na kailangan po nating malaman bilang isang Kristiyano. Bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, bilang isang ordinaryong taong naglilingkod sa ating Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon na makita is yung mga prinsipyo na pwede po nating mai-apply sa ating po mga buhay. Sabi niya is enter by the narrow gates. Sa English po, enter by the narrow gates. Ang principle po na nais na ipating sa atin dito mga kapatid is the Christian life requires deliberate counter-cultural choice. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 13, enter by the narrow gate. Now, ano pong ibig sabihin nito? The narrow gate doesn't represent a random or automatic entry. It entered intentionally kasi nga makipot siya. So, kailangan mong mag-isip, kailangan mong pag-isipan, dadaan ka ba, papasok ka ba, kasi makipot nga. At dahil sa makipot, hindi mo alam kung ano po ang nandoon. Unlike sa maluwag. So, kailangan intentional ang pagpasok. Hindi po, bihira lang po ang mga taong pumapasok sa makipot na pintuan o daanan dahil po sa kipot nito. At sinabi po ng Panginoon na kailangan nating intentional tayo. Ikaw mismo ay intentional kang papasok doon po sa daan na yon. And sinasabi ng Panginoon sa atin, Jesus tells us, we must choose the path of life which is open against the flow of culture and convenience. Kasi po ito po makipot at makitid na daan ay talagang kukunti lang po. Minsan against the culture flow ng ating pong community. Parang you go against doon sa kanila pong ginagawa. Kasi nga, makipot siya, makitid siya. Hindi po siya convenient na daanan kasi po makipot po siya. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, kailangan natin mamili at piliin natin yung daan patungong buhay. Now, ano po ang nais na ipakita sa atin ng Panginoon? Ang gusto pong ipakita ng Panginoon sa atin that we need to choose obedience even with its hard. We need to choose obedience even when it's hard. Kailangan po nating piliin ang pagsunod sa Panginoon kahit na ito po ay mahirap at kahit na ito ay against sa ginagawa ng maraming tao. Kahit na ito po ay salungat sa ginagawa ng karamihang tao na akala nila ay tama. Basta kung ang utos ng Panginoon, kailangan nating sundin, piliin nating sumunod sa Kanya kahit na mahirap po itong gawin. For example, saying no to gossip. Sabihin natin, huwag tayong makipagchismisan, marites sa ating pong work. Kahit na ito po ay parang minsan is mawawalan ka ng kaibigan. Mawawalan ka ng kausap ng mga katrabaho kasi ayaw mo na makipagchismis sa kanila. Kasi nga gusto mo na piliin kung ano po ang tama. Or sa pagpapalaki ng ating po mga anak, kailangan natin silang i-raise
sa godly na kaparaanan, hindi po sa kung ano po ang pinopromote ng ating pong community. So kailangan po nating piliin, mamili kung ano po ang tama. At ang sabi ng Panginoon, pumasok ka sa makipot na daan. Pangalawang prinsipyo na gustong ipakita ng Panginoon sa atin is the wide road is popular but deadly. Yung maluwang na daanan na marami po ang nakakasumpong at marami po ang dumadaan doon ay popular po siya. I mean, kilala, maluwang, convenient, pero hindi natin alam na ang dulo nito ay deadly, kapahamakan pala. Sabi ng salita ng Panginoon, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. Marami po ang dumaraan doon dahil ang convenient. At kung dito ka dumadaan, wala po makikialam sa iyo. Dahil po sa kanya-kanya po kayo ng daan. Kanya-kanya po kayo ng lakad. Walang makikialam sa iyo dito. Ibig sabihin, wala pong kumukorek sa iyo. Wala pong mga taong tinitingnan ka at sinasabihan ka, mali yan. Hindi po, kanya-kanya po tayong lakad. So, ibig sabihin, marami ang mga taong dumaraan doon. Bakit? Marami po mga taong ayaw pong pinapakialaman ng kailang pong sarili. Marami pong mga tao na ayaw pinapakialaman ng kailang pong mga buhay. At ang sabi ng iba is, pakialaman mo lang yung buhay mo at huwag yung sa buhay ko. Marami po mga tao nagsasabi ng ganyan. Kaya po, marami po ang mga taong dumaraan sa convenient na daan, maluwag na daan dahil wala pong nakikialam sa kanila. At ito pong daan na ito ay attractive sa mga tao. Pero hindi nila alam na at the end pala nito is destruction. Many go this way because it demands nothing and allows everything. Walang bawal dito po sa daan na ito. Kahit anong gawin mo, pwede mong gawin dahil walang sisita sa iyo, walang magkukorek sa inyo. So kaya marami ang mga taong dumaraan dito. Pero ano po ang consequence nun is yung dulo nito is kapahamakan. Yun po ang hindi nakikita ng mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, the wide road is popular but deadly because of the end of this way. Yung daan na ito, ang dulo nito is kapahamakan. Ayaw po ng Panginoon yan na tayo po ay mapunta sa kapahamakan. So, nais po ng Panginoon iparimahin sa atin na mag-ingat po tayo sa pagpili kung saan po tayo daraan, saan tayo papasok na pintuan. Pangatlo, nais po ng Diyos na ipalala sa atin that the narrow path leads to life, but it's hard and few find it. Sabi niya, the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Konti lang po ang intentional na papasok doon sa narrow gate dahil nga mahirap nga siya. Pero ang dulo naman ito is life. So Jesus never sugarcoats the call to follow Him kasi the path is hard, but because God is, not because God is cruel, but because it involves surrender, self-surrender. Mahirap po pumasok doon kasi you will surrender yourself. You will deny yourself and yung mga satisfaction or desire na mayroon ka, you will surrender it to the Lord. But the destination is eternal life and it worth it, mga kapatid. Doon narrow po yung gate, masikip, makipot at kukunti lang ang nakasumpong nito, pero ang dulo naman nito ay buhay na walang hanggan. Na nais, yan ang nais ng Diyos na ating pong piliin. Pero kapatid, hindi tayo pino-force ng Panginoon kung saan tayo papasok o hindi niya tayo pino-force na pumasok doon sa narrow gate. Binibigyan ka ng Diyos ng freedom kung saan ka papasok at kung anong daan ang pipiliin mo. Doon ba sa makipot o doon ba sa maluwag na daan? Pero sinasabi ng Panginoon, makipot ang daan patungo sa buhay. But maluwag ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang nakakasumpong nito. So, ang gusto pong ipaalala sa atin ng Panginoon that you have the choice. Ikaw po ang mamimili. You have the freedom kung saan ka papasok. Pero sinasabi ng Panginoon kung ano po ang mga consequence ng ating pong papasukan.
Pero you have the choice, kapatid, na pumili. Ikaw ang pipili kung saan ka papasok at anong klaseng daan ang iyo pong daraanan. Ikaw, papasok ka ba sa makipot at makitid na daan, pero ang dulo nito is buhay na walang hanggan? Or papasok ka sa maluwang at malapad na daan, pero ang dulo nito ay kapahamakan? Kapatid, nasa iyo ang pagpili. Ano ang pipiliin mo? God bless you.